Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Diyos at tayo po ay binigyan uli ng pagkakataon ng Panginoon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ito po ay isang kagalakan po sa akin na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa kabila ng malayo ay patuloy pa rin tayong nagagamit ng Diyos para maging kabahagi ng gawain po natin diyan po sa Pilipinas o gawain ng Panginoon diyan sa Pilipinas. At tunay na napakabuti po ng Panginoon. Welcome po ang bawat isa po sa atin, lalo't higit ang mga kasama po natin na through live stream ay nagiging kabahagi po natin. Talagang napakabuti po ng Diyos sapagkat sa kabila ng lahat ng distansya ay laging hindi nagiging hadlang ang layo para tayo ay sama-samang magturuan at magpalakasan. Yan po ang kabutihan ng Panginoon. At alam ko na ang bawat isa po ay handa na mag-aral ng salita ng Panginoon. Handa na po ba tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon, magbulay-bulay ng kanyang salita? At ang salita ng Diyos ang ating magiging karunungan, ang ating magiging gabay sa ating buhay pananampalataya. Kaya hindi na po natin papatagalin at tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Dito po tayo mag-aaral sa aklat po ng ikalawang Korinto, Kabanatang 4, talatang 18. Yan, buksan nyo na lamang po sa inyong mga Biblia. Sana po yung mga kasama po natin through live stream ay mayroon din po kayong mga hawak na Biblia. At sana naman ay maging malinaw naman po sa inyong dating ng aking boses, maging ng ating mga presentation. Sana po ay maging malinaw. Ano po? At ayun na po yung talagang pinakamalaking font na pwede nating magawa kasi ang hirap na po pagka mas nilakahan pa natin, putol-putol na po yung mga words na pwede po nating pag-aralan. Mahirap yung maraming slides. Kaya yan po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ayan. At magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At ako naman po hindi makatatayo dahil pagtayo ko po ay hindi nyo na po makikita. Ano po? Sasala na po tayo sa screen. Kaya yan po, sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Amin Diyos Ama na dakila po sa lahat, minsan pa kami ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo sa pagkakataong ito na kami ay sama-sama na magbubulay-bulay ng iyong salita sa kabila ng malayo po ang distansya ng bawat isa pero hindi po talagang hadlang upang kami po ay iyong tipunin sa isang layunin na ikaw ay papurihan at sambahin. Amin Diyos, sa iyong salita, kami po ay iyong gabayan at patnubayan na way patuloy na bigyan ng karunungan upang maunawaan po namin ang mensahe mo po sa oras pong ito. Dakilang Diyos, sa iyo po kami umaasa sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan po ang ating binasa ay familiar verses po ito sa atin at minsan ito ay memory verse po ng karamihan po sa atin na ang aking paningin ay sabi nga dito kahit ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Yung sinasabi natin lang, walk by faith, not by sight. Kaya pag-aralan po natin mabuti, dito po yung focus the eyes on the right thing. O sabi nga, itoon ang paningin sa mga nararapat na bagay. Kung titingnan po natin sa larawang yan, talagang ang dami ng kaabalahan, ang dami ng distraction, ang dami nating pwedeng makita sa mundong ito. Minsan nakakalito na, alin ba talaga ang mahalaga, alin ba ang dapat nating unahin. Diba ito yung mga madalas na nangyayari sa atin at patuloy na nangyayari pa rin sa atin na hindi natin alam kung alin ba dapat nating pipiliin o alin yung sabing pagpopokusan natin o bibigyan natin ng labis na pagpapahalaga sa dami ng nangyayari, sa dami ng nakikita, ay maaring tayo ay nalilito na kung ano ang dapat nating pahalagahan. Pero tingnan po natin dito sa ating introduction, sa buhay pananampalataya ay napakaraming hadlang upang lumago at magpatuloy. Maging si Pablo, Apostol Pablo ay hindi nakaiwas iba't ibang karanasan na humahadlang sa kanya upang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.
pinakita ni Pablo ang kahalagahan ng focus o tamang focus sa ginagawa upang may pagpatuloy ito. Yan, sabi nga dito, ay maging si Pablo ay ang dami ding pinagdaanan. Ang dami ding distraction sa paligid niya na maaring humadlang sana sa kanyang paglilingkod. Pero makikita natin sa buhay ni Pablo, sinabi niyang sa talatang ating pinag-aaralan na ang kanyang paningin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay nakikita. Ito yung kanyang sinasabi na kanyang naranasan. Kung bakit niya ito sinabi na sa mga bagay na hindi nakikita nakatuon ang kanyang paningin at hindi sa mga bagay na nakikita dahil iba't ibang uri ng distraction ang kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay pananampalataya. At sabi nga dito sa ating pinag-aaralan ay naipakita ni Pablo ang kahalagahan ng tamang focus sa ginagawa upang may pagpatuloy ito. Alam niyo po, maraming mga mananampalataya ang hindi makapagpatuloy sa buhay pananampalataya dahil hindi alam kung anong tamang papahalagan o hindi alam kung saan talaga siya magpo-focus. Kahit ano man ang ating ginagawa, pag wala ang focus ay hindi talaga ito matatapos o hindi natin magagawa ng maayos. Kaya dito po ay proposition natin kung saan nakatuon ang ating paningin ay may malaking epekto sa ating magiging pagkilos at damdamin. Di ba? Mapapansin ninyo, kung anong ating pinapahalagahan ay malaki ang epekto nito kung papaano tayo gagawa at ano ang ating mararamdaman. Lalo't higit sa pagpapahalaga sa spiritual na bagay at pagpapahalaga sa material na bagay. Dalawa po yan. Tinutukoy ni Pablo sa kanyang sulat na ito ay ang spiritual at ang physical na bagay. Pag pinahalagahan mo ay ang physical na bagay, ito ang magiging resulta. O ito ang magiging pagkilos, ito ang magiging damdamin. Kapag naman spiritual ang iyong pinahalagahan, ito ang maaari mong maging kilos, maging damdamin. Kaya sabi nga dito ay kung saan nakatuon. Ang ating paningin ay may malaking epekto sa ating pagkilos at damdamin. Kaya nga ang tanong sa atin ngayon, saan kaya nakatuon ang ating paningin? Sa nakikita o sa hindi nakikitang mga bagay? Mahalaga po yan. At sa objective o layunin ng pag-aaral po natin ito ay to learn the importance of having right focus in Christian life so that the believers will not be distracted in their faith. Yan, mahalaga po yan. Bilang isang mananampalataya, bilang isang tagasunod ni Kristo, ay mahalaga maintindihan natin ano ba talaga ang dapat nating pinapahalagahan bilang tagasunod ni Kristo o ano ang dapat nating pahalagahan bilang tagasunod ni Kristo. Sabi nga dito, so that the believers will not be distracted in their faith. Sapagkat kapag hindi natin alam kung alin talaga ang mahalaga para sa atin, ang ating buhay pananampalataya, sabi nga dito ay be distracted, nasisira, nawawasak, nawawalang kabuluhan dahil sa pagkakaroon ng hindi tamang pagpapahalaga o pagtuon ng paningin. At sinasabi po dito, mapapansin po ninyo, maraming mananampalataya ang distracted sa kanilang buhay pananampalataya. Bakit po kaya? Sapagkat hindi sila nakafocus. Wala silang focus. Iba't iba ang kanilang pinapahalagahan, iba't iba ang kanilang tinitingnan. Kaya yan po ang dapat po nating matutunan po dito, yung kahalagahan. Para hindi po tayo ma-distract sa ating buhay pananampalataya. Kasi, sabi dito, yung the product of, ito yung ating pagbubulay-bulayan, yung the product of fixing eyes on the things that cannot see. Kasi sabi ni Pablo, ay hindi niya itinuon ang kanyang paningin sa mga bagay na nakikita. Sa halip, ay doon niya itinituon ang kanyang paningin sa mga bagay na hindi nakikita. At ano ang naging bunga nito kay Pablo? Yung pagkakaroon ng fixing eyes on the things that cannot see. At ano naman kaya ang pwedeng maging bunga sa atin kapag ang ating paningin ay lagi nakatuon o pinapahalagan ng mga bagay na nakikita. Kasi dito, nagkaroon ito ng kukumpara si Pablo o contrast doon sa kanyang statement. Kaya dito, kunin natin yung fixing on fixing eyes on the things that cannot see. Tingnan po natin mabuti ano yung bunga po nito.
Number 1, perseverance in the time of suffering. Pag sabing perseverance, ito yung katatagan. Ano po? Sa panahon ng may mabigat na pinagdadaanan o kinakaharap. Kasi sabi niya dito sa verse 16, therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Napakaganda ng salita niya ito. Nung sinabi ni Pablo na, therefore we do not lose heart, nung sinabi ni Pablo na, sa gayon, hindi kami nawawalan ng pag-asa, ano ba yung sinasabi niya dito? Ano yung kalakip ng mga statement na at kailan niya ito sinabi na sila hindi nawawalan ng pag-asa? Kasi makikita po natin dito sa pag-aaral na ito, yung kanyang, para mas maintindihan po natin, yung sinabi niya dito na we do not lose heart. Ito yung panahon na sila ay hindi nawalan ng pag-asa. Tingnan po natin. Sabi nga po ay anong kalaki po nito? Yung perseverance in the time of suffering. Sa letter A po natin ay yung ability to continue the goal. Pag sabing perseverance, yung katatagan. Sabihin pagpapatuloy noong kanyang layunin. Makikita po natin yan sa talata ng verse 8, 9, and 10. Ng 2 Corinthians pa rin po. Hindi po tayo masyado magtatatalon para mas maintindihan po natin yung statement ni Pablo nung sabihin niyang itinutuon niyang kanyang paningin sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Para mas maintindihan po natin yun. Kasi mas maunawaan po natin yon kung uunawaan natin yung mga previous verses na kanyang sinabi. Sabi dito, yung the ability to continue the goal. Ano ba yung goal ni Pablo? Sabi niya dito, sa kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi na pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi kaming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Tingnan po ninyo, ano ba ang purpose ni Apostol Pablo? Ang purpose ng buhay ni Apostol Pablo na siya tinawag ng Panginoon na ipangaral ang mabuting balita. Kaya lang, sa kanyang pangangaral ng mabuting balita ay hindi po ito naging madali. Bakit po? Kasi sabi dito, kabi-kabila ang paghihirap na kanilang pinagdadaanan. Ibig sabihin, meron silang series of trials, series of sufferings, iba't iba. Sabi nga, ano yung mga paghihirap nito? Kung minsay, nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Yun yung kanyang suffering, nababagabag, nalulungkot, nahihirapan, pero hindi sila nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami ngunit hindi pinababayaan. Ibig sabihin, sa panahon na siya'y nangangaral ng mabuting balita, mayroong pag-uusig. Ngunit hindi sabi dito, napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ibig sabihin, nanghihina din po sila. Nahihirapan din po sila. Naranasan po niyan. At laging taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Kristo. Ano ba yung kamatayan? Sinasabing taglay sa kanilang katawan, yung mga paghihirap ni Kristo. Maging yung, kung si Kristo ay naghirap, ay sila din man nakaranas ng mga iba't ibang kapighatian. Pero tingnan po natin, dahil ang paningin niya ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita o nakafocus sa Panginoon, nakapokus sa Diyos mismo, tingnan po anong naging bunga. Yung perseverance in the time of troubles ay naging dahilan ito para siya ay magkaroon ng kakayahan na magpatuloy sa kanyang tungkulin. Alam niyo po, nahalaga po yan. Kasi pagka ang paningin natin nakatuon sa mga bagay na nakikita, ito naman yung nagiging hadlang kung bakit hindi natin maipagpatuloy ang nais ipagawa sa atin ng Diyos. Unang-una, pag nakita mo yung kahirapan, nakita mo yung iyong pangangailangan, ay tutuloy pa ba ako? Kasi pinagagawa ng Panginoon, hindi. Nagbaback out na. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga marami ang hindi nakakapagpatuloy sa buhay pananampalataya at maging sa buhay paglilingkod sapagkat ang nakikita nila ay ang kanilang paningin sa mga material na bagay, ano ang kanilang kailangan, anong kanilang mapapala, anong kanilang makukuha. Pag nahihirapan ay agad na umaayaw,
Bakit? Sapagkat ang tinitingnan ay ang mga bagay na pang-material, mga bagay na pang-pisikal. Ngunit pang-spiritual, kaya sabi ni Pablo ay hindi sila doon tumutuon kasi kung doon nila itutuon ang kanilang mga paningin, anong mangyayari po? Hindi nila matatapos ang tungkuling pinagagawa sa kanilang Panginoon. Kaya sabi niya dito, ay hindi niya itinutuon sa mga bagay na nakikita. At sa mga bagay na hindi nakikita, tinutuon ang paningin nang sa ganun ay makapagpatuloy, maipagpatuloy kung ano man ang pinagagawa sa kanila ng Panginoon kahit pa may paghihirap. Perseverance in the time of trouble. Pag sabing perseverance, persistence, katiyagaan in doing something in spite of difficulty or delay in achieving the success. Yun yung perseverance. Yun yung kahulugan ng perseverance. Yung persistence, pagpapatuloy, pagtsatsaga na gawin ang isang bagay sa kabila ng paghihirap o delay. Sabi nga ni Pablo, kahit pa ma-delay yan, kahit pa may mahirap yan, basta't gagawin lamang yan, itutuloy lang niya hanggang sa siya ay magtagumpay. Kaya nga ano sabi ni Pablo sa kanyang last statement ay na natapos na niya ang kanyang takbuhin. Ibig sabihin, on the success na siya sa kanyang tungkulin. Hindi siya tumigil. Kaya yun po ang mahalaga po doon na makita po natin na pag sa bagay na nakikita tayo nakatuon, hihinto tayo. Pag tayo napagod, pag tayo nasaktan, lalo na pag nasabihan ka ng hindi maganda, nakarinig ka ng hindi maganda sa kapwa, ayun nga minsan nakarinig pa lamang ng hindi maganda sa kapwa, gusto nang tumigil, gusto nang huminto sa paglilingkod, gusto nang tumalikod sa pananampalataya, ay how much more pa kaya pag physical ang nararanasan? How much more pa kaya pagka bulsa na, pinansyal na, ang may paghihirap, baka lalo na ano po. Pero si Pablo ay hindi niya yung tiningnan. Physical man, emotional man, mental man, financial man, ang mahalagang tinitingnan niya spiritual. Doon siya nakafocus, doon siya nakatingin. Wala siyang problema kahit magkulang siya ng mga bagay na yon. Kaya makita po natin yung kahalagahan po noon. Sa letter B po natin ay yung the ability to accept sufferings. Yan, yung perseverance in the time of troubles, ito yung merong ability to accept sufferings. Yan. Gaano kaya tayo katatag? Pagdating sa ating buhay pananampalataya, gaano kaya handa nating tanggapin ang masasakit na salita na pwede nating marinig sa ating kapwa? At gaano kayang paghihirap ang kaya nating tanggapin para sa ating pananampalataya? Yan, mahalaga po yan. Kasi tingnan po natin dito, yung ability to accept. Ito yung sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 28. Ito yung kanyang karanasan, bunga ng paglilingkod sa Panginoon. Basahin po natin. Ang sabi po dito, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila, mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Diba ang Panginoon, 1 beses siyang tumanggap. Ano po? Nung 39 na palo. Siya ay sabi dito, 5 beses daw po siya doon. Bay walang kadala-dala Siguro kung tayo ang napalo ng 3 palo dahil sa pangangaral ng mabuting balita ay tayo takbo na pauwi at hindi na babalik. Palagay po ninyo, yung pumunta kasi sa lugar tapos ikaw ay nababag, nabugbog, babalik ka pa kaya? Malamang ay hindi tayo babalik Pero tingnan po ninyo si Pablo, sa kabila ng kanyang paghihirap, paulit-ulit siyang bumabalik, paulit-ulit pa rin niyang ginagawa yung kanyang ability to accept sufferings. Sabi dito 3 ulit kung naranasang hagupitin ng mga Romano, iba pa po yun. Yung sa mga Hudyo, iba pa yung sa mga Romano na paghahagupit. At sabi niya dito minsang pinagbabato, 3 beses kung naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan, at minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Ang hirap nun, kanyang pinagdadaanan po. Naglalakbay ka para sa Panginoon, hindi naman para sa kanyang sarili Para lamang gawin yung pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Pero ang higpit ng kanyang mga pinagdadaanan. Pagpatuloy po natin. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang
sa dagat at sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito, araw-araw kong pinapasan ang alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Grabe. Hindi lamang pisikal, hindi lamang espiritual ang kanyang pinagdadaanan. Ano? Pati emosyonal, pisikal, espiritual, emosyonal, kanyang pinagdadaanan. Pati financial, dala din ano. Kasi tingnan po ninyo, matindi yung kanyang ano dito, yung kanyang sinabing kabigatan niya, araw-araw kong pinapasan ang alalahanin sa lahat ng mga iglesia. Kahit siya'y malayo, ganun siya katindi na nag-aalala pa rin. Ano ang kalagayan ng mga bawat mananampalataya? Anong kalagayan ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya? At ang isa pang masakit dito, yung panganib buhat saan? Sa dagat, sa mga huwad na kapatid, yung nagpapanggap na mananampalataya. Ayan po isa sa pinakamahirap eh. Sabi nga kung meron daw pong isang sasakit sa isang mananampalataya o sa isang lingkod ng Panginoon, yung mismong salita na manggagaling na masakit ay mismo dun sa kapwa niya mananampalataya. Gaano natin kayang tanggapin ang mga ganong salita? Gaano natin kayang tanggapin ang hirap na pahirap na mula sa iba dahil ginagawa lamang natin ang gawain ng Panginoon. Si Pablo, nakatanggap niya ang lahat na ito, kinaya niya ang lahat na ito. Bakit? Dahil hindi naman siya sa physical nakatingin. Hindi sa pangangailangan pampisikal siya nakatingin, kundi sa pang-espiritual siya nakatingin, sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat kung ang titingnan lamang niya ay ang kanyang sarili, kung titingnan lamang niya ang kanyang physical na pangangailangan, ay matagal, sigurado umayaw na ito. Sa isang palo pa lamang, hindi na babalik. Amen? Nakukuha po ba natin? Ayun po ang nagiging dahilan kung bakit madaming mananampalataya ang mabilis sumuko pag nakaranas ng hirap, hindi kayang tanggapin ang mabibigat na paratang sapagkat ang kanilang mga isipan ay nakatuon sa mga bagay na nakikita. Para bang tinitingnan niya itong nangyayari ngayon. Ang tinitingnan niya yung sakit na pinagdadaanan, yung hirap na pinagdadaanan. Yan po ang isang makikita po natin na sinasabi ni Pablo. Bakit hindi niya itinoon ang kanyang paningin sa mga bagay na nakikita? Sapagkat kung sa paningin, kung itituon niya ang kanyang paningin sa mga bagay na nakikita, madali po siyang aayaw. Hindi niya kayang tanggapin ang pisikal na sakit na kanyang pinagdadaanan. Tingnan po natin mabuti. Parang bilis po ng oras Isang puntos pa parang kalahating oras na agad, hindi po yata natin ito matatapos. Ano po, siguro pag buli-bulayan po natin mabuti ito, nang mas maintindihan po natin. Anong lesson na tinuturo sa atin doon? Yung perseverance is the result of focusing on the purpose rather than on the pain or in the pain. Tingnan po natin mabuti. Yung pagiging matyaga, yung pagiging matatag. Alam niyo po, pag tama ang ating tinitingnan, ito'y magbubunga sa atin talaga ng katatagan. Pero pag mali ang ating tinitingnan, ay ito'y magbubunga ng distraction. Especially sa panahon na kahirapan. Lalo tigit, kahirapan ng buhay ngayon. Alam po natin dyan sa Pilipinas, talagang napakahirap ng buhay. Hindi madali ang kumita. Kaya nga minsan ay sinasabi ng iba ay parang ang hirap daw ng maging mananampalataya. Maging financial ay hindi masapatan. Ang mga naglilingkod na sa Panginoon, parang ang laging katwiran, ang hirap maglingkod sa Panginoon, parang laging kinakapos, parang laging kulang, parang lang po Hindi naman talaga nagkukulang. Amen po ba? Dahil ang Diyos naman laging tumutugon. Kung titingnan po natin ay yung ating kahirapan, yung ating pangangailangan, pansariling pangangailangan, yung mga bagay na nakikita, ang magiging resulta po nito sa atin ay distraction. Pagkasira, pagkawasak, paglayo. Ano po? Kaya makikita po natin dito, the purpose of Paul's pain was for the God's glory. Yun ang kanyang tinitingnan. Kasi tingnan po natin mabuti. Unawaan natin mabuti. Bakit kaya niya patuloy na ipinagpapatuloy ang kanyang ginagawa sa kabila ng paghihirap? May nagigain po ba siya?
Wala. Para sa kanya po ba ito? Hindi. Para kanino? For God's glory. Alam niyo po, pagka ang paningin natin ay nasa Panginoon, para sa Panginoon, anumang pagsubok ang ating pagdadaanan, anumang kapighatian, kahirapan ng ating pagdadaanan, kaya natin itong malampasan, kaya natin itong pagtiyagaan, kaya natin itong itiisin dahil alam natin na sa lahat ng ating ginagawa ay mabibigyang kapurihan ay walang iba kundi ang Diyos. Amen po mga kapatid. Pero kapagka ang purpose natin, ang paningin natin ay bigyang kapurihan ang kapwa-tao, bigyang kapurihan ang ating sarili, ay once na tayo nasaktan, once na tayo nahirapan, sigurado titigil yan at lalayo. Kaya ang ganda ng encouragement ng Apostle Pablo sa mga mananampalataya ng Korinto. Marahil ang mga mananampalataya ng Korinto ay nakakaranas din ng iba't ibang pag-uusig at nais ni Pablo na palakasin ang mga ito, huwag huminto sa kanilang buhay pananampalataya at huwag at patuloy na magkaisa sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya niya ito sinabi na huwag ninyong ituon ang inyong paningin sa mga bagay na nakikita. Sa halip ituon ninyo sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat pagka sa mga bagay na nakikita, kayo nakatuon, manghihina kayo. Yan po ang nais mangyari. Alam niyo po, pag nakita niyo agad yung ating mga pangangailangan, talaga manghihina tayo. Pag nakita natin na nag-focus tayo sa ating paghihirap na pinagdadaanan, ang hirap maglingkod sa Panginoon. Ito ang aking mga naranasan, ito lahat. Iisa-isahin mo, anong mangyayari? Nagkakaroon ng kaguluhan ng ating puso at isipan. Itutuloy pa ba o hindi? Kaya makikita po natin mabuti. Napakaganda po ng encouragement ni Apostle Pablo. Siguro ito na lang po muna, kasi 3 po ito. Pag tinapos po natin, ay aabutin po tayo ng 1 oras at kalahati, ay masyado naman pong mahaba para po sa atin pong pag-aaral. Maganda po yung loobin ng Panginoon ay next Wednesday, ay di kunin po natin ang pagkakataon para maituloy po natin ito, pag-aaral na ito, at nang sa ganun ay hindi po tayo mabitin, hindi maputol. Or Sunday, ituloy po natin ng Sunday. Lamang na po ang nag-attend ng Wednesday sapagkat nakauna na po kayo ng pagpapalang spiritual ng Panginoon. Kaya yan po ang itinuturo po sa atin ng Panginoon. Na sa buhay po ni Apostol Pablo na siya mismo ay nakaranas ng bagay na ito, ng kahirapan, ng kapighatian, ng pag-uusig, pero inalis niya ang kanyang paningin sa kanyang sarili, kundi itinuon niya ang kanyang paningin sa Panginoon. Yan po ang kanyang nais sabihin. Huwag niyong ituon ang inyong paningin sa inyong sarili, huwag niyong ituon ang inyong paningin sa inyong mga pangangailangan, ituon ninyo ang inyong paningin sa Diyos. Amen? Pag tama ang ating tinitingnan, sigurado may resulta yan na katyagaan kahit pa may panahon ng pagsubok. Kaya bilang mga mananampalataya, alam ko po, ng bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya din pinagdadaanan, kahirapan. Kaya ito encouragement po sa atin ng Panginoon. Huwag mong intindihin ang iyong pangangailangan. Huwag kang magpa-apekto sa iyong mga pangangailangan. Ang Diyos ang bahala diyan. Amen po mga kapatid. Tulad ni Apostol Pablo, kailanman hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At hanggang dito lang po muna tayo sa unang bahagi ng ating pag-aaral para po tayo ay hindi naman pumapahaba. Amen po mga kapatid. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila po sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito. Bagaman napakaikli at kulang po ang oras, alam po namin sa bahaging ito ay meron na po agad kaming natutunan na dapat po namin ilapat sa aming mga buhay. Hindi kami kailanman magiging matatag sa aming buhay pananampalataya. Hindi kailanman kami lalago sa aming buhay pananampalataya kung lagi namin pinapahalagahan ay ang mga bagay para sa mundong ito. Kaya naman dakilang Diyos, tulungan mo po kami na patuloy na ituon ang aming paningin, ang pahalagahan po namin ay ang mga bagay na panglangit dakilang Diyos. Pahalagahan, Panginoon, unang-una sa aming buhay ay ikaw lamang, O Diyos. At alam po namin, Panginoon, anumang kahirapan na aming pinagdadaanan, anumang pagsubok na aming pinagdadaanan, ay kaya namin itong lampasan kung kami lamang po ay sa iyo patuloy na titingin dakilang Diyos, hindi sa mga bagay na nakapaligid po sa amin, sapagkat anumang uri ng mga bagay na nakapaligid po sa amin ay magiging distraction lamang po ito sa aming pagsunod, magiging distraction lamang po ito sa aming pagtitiwala po sa iyo. Kaya dakilang Diyos, sa iyo po namin patuloy na
pinagkakatiwala, pinagpapasalamat ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos. Salamat po sa buhay po ng bawat isa at talagang napakabuti po ng Diyos. Alam ko medyo bitin at sabi nga mas maigi na daw po yung bitin kaysa sa umay. Ano po? Amen po ba? Kaya yan, sabi nga pag bitin, alam natin ito ibabalik-balikan. At yan, purihin po ang Diyos at pakasama lang din po sa prayer ay yung amin pong paglipat ng bahay, ito po answered prayer ng Panginoon. Kami po ililipat ng bahay by October. Ano po? Si Seron, pakasama din po sa prayer, nag-start na po siya ng klase nung Tuesday. Medyo mahirap para sa kanya kasi new environment po. Puro Inglesero ang mga kaklase niya. Alam niyo naman po si Seron ay talagang mahal na mahal niya ang wikang Tagalog kaya halos ayaw pag-aralan ng English. Kaya yan po, purihin po ang Diyos. At salamat po sa buhay ng bawat isa. God bless you all at sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Diyos.